Hindi makapaniwala si Vero na kaya pala itong gawin ni Song Soho at siya lang ang nakagawa ng ganitong kapangyarihan bilang isang young monarch. Dahil sa episode na ito ay gumawa lang naman itong si Song Soho ng napaka-phenomenal na moment kung saan in-upgrade to the max level ang Shadow Authority ng pagiging Shadow Monarch. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan pinagtutulungan ng tatlong wolf ang naposes na hunter, samantalang si Soho inilabas niya ang lahat ng weapon sa inventory upang magamit agad-agad sa pakikipaglaban using ruler's authority. Habang pinapanood ni Vero ang young monarch, sinabi niya na kahit palaging nahaharap sa isang hindi malulutas na pagsubok si Soho, hindi niya nakitang tumakas ito, na kahit ito ay nasa weak form, nakita niya ang katauhan ni Soho sa pagiging isang tunay na monarch. Nilapitan ni Vero si Soho at binigyan niya ito ng tip kung paano tatalunin ng kalaban. Wika niya na nanggaling sa espada ang kapangyarihang bumabalot sa katawan ng hunter, at kapag mahati ni Soho ang braso at ma-separate from its host, hindi na ito makakagalaw pa. Sagot ng ating bida, ganun ba? Muling nagsagawa ng pag-atake ang tatlong Lycan Shadow Soldier towards sa napusis na hunter. Subalit nagulat nga itong si Soho na parang hindi niya inasahan na muli talagang bumalik ang mga Shadow Soldier pagkatapos niya itong bigyan ng mana. Paliwanag ni Vero, ang mga Shadow Soldier ay basically mga astral form. As long as mayroon pang mana si Soho, muli lamang silang babalik. Samantalang ang tatlong Lycan Shadow Soldier ay walang kahirap-hirap na pinugutan ng ulo, hinati ang katawan at unti-unti na namang naglaho ang astral body nito. Kaya tinanong ni Vero kung ano sa tingin ni Soho ang kapangyarihan ng mga Shadow Soldier. Nasagot ng ating bida kung ano ang kapangyarihan na meron ng Shadow Soldier, na parang nagmukhang pilosopo ang sagot ni Soho dito mga lods, kaya parang nagmukhang engot itong si Vero. At napawikang kung mahina ang young monarch, mahina din ang Shadow Soldier. Biglang nagsalita ang naposes na hunter, kung saan nagulat nga itong si Soho habang nakikita niya ang espada na umaapaw ang matinding mana. Sinabi nito na paanong nangyari ang isang worthless pest ay nagkaroon ng Shadow Monarch power. Nagulat si Soho sa pagsasalita ng hunter, hindi dahil sa nagsalita ito bilang tao kundi nagsalita ito sa lingwahe ng mga halimaw. Samantalang si Vero ay nainis dahil ang lakas daw ng loob nito para tawaging worthless na peste ang bloodline ng Shadow Monarch. Kaya dito'y napangiti ang naposes na hunter nang nalamang kadugo pala ng Shadow Monarch ang kaharap niya ngayon dahil sa tingin niya muli silang nagkita. Sumigaw ang naposes na hunter upang maghanda sa pagsalakay, ngunit bigla siyang binato ni Soho ng dagger kung saan mabilis lamang niya itong tinapik. At tugon ng ating bida habang nakangiti at excited na ring lumaban na wikang pwede na ba nating simulan ng experimental fight, na parang pinapahiwatig ni Soho na dapat marami siyang madidiskubrihan sa sarili niyang kakayahan sa laban na ito. Habang binabato ni Soho ng iba't ibang klaseng weapon ang naposes na hunter, inaasahan niya talaga sa may pulang pangalan na challenging ang magiging laban niya ngayon at hindi ito matatapos kaagad. Kaya habang hinihila ni Soho ang mga weapon na nakabaon sa ground, sinabi niya na siya ang mananalo gamit ang quantity. At dito'y pinakita na gamit ang ruler's authority, kinontrol ni Soho ang mga weapon at sabay niya itong pinakawalan towards sa kalabang naposes na hunter, ngunit hindi ito nagpatinag kahit gaano pa kadaming weapon ang tumama sa kanya, isa-isa pa rin niya itong hinampas at dinuro gamit ang espada. Samantalang sinabi ni Vero na ito ang kakayahan ng ruler's authority na nagawa ng magamit ni Soho kahit nung infant pa lamang siya. However, gamit ang mga sandata ng goblins, wika ni Vero, parang sumalakay lang daw itong si Soho na walang dalang sandata. Isa-isang dinurog ng monster ang mga goblin weapons at napasigaw ito sa sobrang gigil na lumaban at kaagad itong sumalakay towards Soho. Naghanda ang ating bida at ginamit ang dagger upang madepensahan ang atake ng kalaban. Subalit siya ay nagulat dahil effortless lang na sinira ng monster ang kanyang weapon, na parang ito yung ibig sabihin ni Vero na gamit ang goblin's dagger para ka talagang pumasok sa laban na walang dalang sandata. Minaiging iwasan ng ating bida ang mga pag-atake ng monster at bigla niyang naalala ang sinabi niya noon nung nakipaglaban siya sa sirang awakened Mistborn monster, na kapag matamaan siya ng isang atake lang ay katapusan niya na parang same lang ito sa sitwasyon niya ngayon.
Habang iniiwasan ni Soho ang mga pag-atake, nainis ang monster dahil parang natatakot daw si Soho sa kanya at kulang na lang tatakbo papalayo at dagdag pa niya, ang Shadow Monarch naman daw talaga ay isang malaking duwag since palagi lang itong nagtatago sa tabi ng kanyang mga Shadow Soldier. Kaya parang nainis itong si Soho na wikang it's a foul daw na idamay ang kanyang mga magulang sa pangtatrash talk. Habang patuloy na iniiwasan ng mga pag-atake, inisip ng ating bida na kung mayroon lang siyang sapat na lakas, kaya niyang pabagsakin ng monster na ito. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, nagkaroon ng kaunting flashback kung saan may tinanong si Soho kay Bero bago sila pumasok sa dungeon na kung ang kanyang silay napakawalan, bakit hindi bumalik ang kanyang lakas nung nakaakyat siya sa tuktok ng tower. Paliwanag ni Bero, ang kapangyarihan ng Young Monarch na isil ng infant pa lamang at mas mabuting isipin ni Soho na naibalik ang kanyang kapangyarihan ngayon kung ano ang kapangyarihan ng infant pa lamang siya. At dagdag pa na paliwanag ni Bero na kung ang kapangyarihan daw ni Soho ay katulad nung nakaakyat siya sa Demon Castle, kaya niya nang makipaglaban against Itarem. However, ang lugar na iyon ay hindi isang panaginip at hindi rin isang reality. Yun ay isang test upang makita ng kanyang ama kung gaano siya katalented. Dahil pagkatapos ng test na iyon, whether papasa man siya o hindi, ang physical strength ni Soho ay otomatikong mawawala. Napatugon ng ating bida na ibig sabihin laro lang talaga yon. Sagot ni Bero, ang experience daw ni Soho sa tower ay hindi nangangahulugang walang silbi at nagmungkahi ang insekto na i-recall ni Soho ang kanyang feeling and fighting spirit at that time. Pagkatapos, bumalik ang eksena kung saan patuloy pa rin ang pag-iwas ni Soho sa atake ng kalaban at inisip niya na sigurado siyang naaalala niya ang kanyang naramdaman at that time dahil nung nasa tower pa siya, palagi niyang ginagamit sa pakikipaglaban na yung kamao. Kaya kung mayroon lang sana siyang gunlet ay posibleng matatalo niya na ang monster na ito. Biglang napadilat ang mata ni Soho nang naalala niya ang sinabi ni Bero kanina lang na ang mga Shadow Soldier ay basically mayroong astral form of body. As long as mayroon siyang mana, ang mga Shadow Soldier ay babalik lang ito sa dati. Ngayon biglang naisip ni Soho na kaya niyang baguhin ng form ni Bero. Kaya dahil dito may naisip na kakaiba ang ating bida at binanggit ang salitang arise. Binuhay ni Soho ang dalawang Lycan Shadow Soldier at habang umaatras ang ating bida papunta sa dalawang Lycan, nainis ang monster dahil muli na namang ginamit ni Soho ang ganyang klaseng atake wala naman daw itong silbi laban sa kanya. Kaya uunahin na lamang niya ang ating bida para tapos na kaagad ang laban. Habang umaatake ang dalawang Lycan, biglang nag-iba ang astral body nito at napangiti na parang alam na ng dalawang Lycan kung ano ang gagawin ni Soho. Nag-open arms ang ating bida at makikitang sumanib sa braso ni Soho ang dalawang Lycan Shadow Soldier na parang napaka-phenomenal ang moment na ito mga lods since si Soho lang ang nagpa-upgrade sa kapangyarihan ng isang Shadow Monarch. Pinakawalan ng monster ang kanyang napakalakas na atake upang tapusin kaagad ang Young Monarch. Ngunit siya ay nagulat sa kanyang nakita dahil nagawa itong mapigilan ni Soho gamit ang Shadow Steel Fang Lycan Gunlet. Kaya sinabi ng ating bida na mukhang tama lang at nagkataon na naging gunlet ang pangalang Steel Fang Lycan. Biglang nagkaroon ng notice na nag-level up ang Shadow Extraction, Level 2 Form Change. At mukhang kakaiba ito mga lods dahil lumalabas na parang napilit ni Soho na mapa-level up ang Shadow Extraction dahil sa ginawa niyang form change. Kung kaya't sinabi ng ating bida na gamit ang hand-to-hand combat with this gunlet ay malaki ang kanyang chance na manalo sa laban. Kaagad nagpakawala ang ating bida ng napakaraming atake na siyang tinapatan din ng monster. Samantalang si Bero napatulala, hindi siya makapaniwala na ang Shadow Soldier ay ginawang weapon ni Soho. Sinabi ni Bero, ang Shadow Monarch ay dumaan sa matinding paghihirap at level up upang makuha ang posisyon to freely control the Shadow. However, ang Young Monarch nabaguhan pa lang sa paggamit ng Shadow Authority na may ihahalin tulad sa isang ant larva na bagong pisa, hindi niya naisip na nagawa kaagad na matutunan ni Soho ang Shadow Authority na wala man lang nagturo.
Iniwasan ni Soho ang atake ng kalaban at ginamit niya ang Ruler's Authority upang magsagawa ng backstab attack. Subalit hindi man lang nagalusan ng monster at pasimpleng tumalsik ang dagger. Napalingon ng monster dahil napansin niyang may umatake pala sa likuran niya. Subalit ang dagger na iyon ay isa lang palang decoy dahil na-realize ng monster na nag-charge up pala ang ating bida upang mag-unleash ng napakalakas na suntok na makikitang bumaon sa sikmura ng monster ang kamao ni Soho. Talsik ang kalabang monster at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lakas ng suntok ni Soho. Subalit hindi pa dyan nagtatapos dahil kaagad tumayo ang monster at sumigaw sa sobrang galit at gigil na patayin ng ating bida. Kaya hindi ito nag-atubiling sumalakay muli towards Soho. Ginamit ng ating bida ang Ruler's Authority upang kunin ang mga natirang weapon na nakabaon sa paligid, kung kaya't napadilat ang mata ng monster sa mangyayaring engagement sa pagitan nilang dalawa. Dahil napakadaming weapon pala ang dala ni Soho, subalit alam ng ating bida na hindi pwedeng patayin ng monster na ito dahil isa itong hunter katulad nila. At sinunod lamang niya ang sinabi ni Vero na putulin ang braso upang mahiwalay ang espada sa katawan, na makikitang walang ibang tinamaan si Soho kundi ang braso lamang. Habang nakikita ni Vero ang potensyal ni Soho na maging isang monarch, sinabi niya na walang nagturo sa young monarch na gamitin ang pandama sa pakikipaglaban. Ang pag-aptitude ng Ruler's Authority na ginawa niyang pana at ngayon ang paggamit nito ng to the next level na Shadow Authority, at dito'y sinabi ni Vero, "Oh my king, isa ka talagang tunay na prodigy." At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!